no? So, Agree. yeah, yun yung maliwanag Ma'am, doon. masarap sana pag-usapan pa itong kwan eh. Kaso naman, you have also to take some time and ako rin may schedule. Yeah. Pagbalik natin, ma'am, itong paghurumentado ni Raffy Tulfo. Bakit daw patuloy na kinikerry ng, ng Meta, ng Facebook, ang viral video ng sex scandal na na-involva ni Marcos at nila Lisa? So, muntik na niyang sugurin at bugbugin sa Senado ang mga country representative ng Facebook, ng Meta, no? Meta ang hinabol niya. Si Raffy Tulfo, ma'am, OA na OA, ano? Meta ang hinabol niya, ba't hindi si Dean Chase? Kaya nga, tapos si Marcos at si Lisa, tameme, siya overacting dahil daw bakit niya tinatanggal. Fake yan. Alam mo, nakakatawa sila, no? Nakakatawa sila kasi nakikita ko ngayon, bawat galaw nila, ang goal talaga nila 2028, 'di ba? So, pumupustura talaga sila at lahat sila yan ang habol, yung presidency, vice presidency, higher office na nakakatawa kasi um, ang paniniwala ko kasi talaga the ones who are most qualified for office, no, for it, are the ones who don't want it, and that would be Inday, no? Itong mga naglalaway diyan. Ako po, Mariosep, naglalaway yan kasi gusto nila makanakaw ulit or gusto nila yung siguro katulad ni John Vic gusto niya magbida-bida ulit yung Marsha mga ganyan-ganyan, Marsha FPJ closing. They love the perks of the job. They like you know what my experience now with PRRD, why I love him so much, no, when we were in Malacanang, parang you could tell that for him, hindi siya attached, no? Tapos sinasabi niya sa amin, tsaka sinasabi niya sa mga tao, hindi akin ito, punta kayo dito, tapos i-enjoy lang natin habang nandito tayo. Pero hindi yung enjoy na magpa-party ka na ang Pilipino ay, wala, enjoy lang natin, ang ganda ng table napkin natin, ang ganda ng tinan mo, American merienda libre, gano'n. Sa amin na taon ni Rodrigo Duterte, hindi ko narinig na nagpa-party sa Malacanang. No. Parang may mga fireworks? No. If there were the functions that I went to, there were official functions. So, simple siya pero elegante, good taste, no? Hindi yung parang may mga kung ano-anong kaikikan at ginagastusan ng millions of pesos para magpabunggahan sa loob ng Malacanang. Alam mo si PRRD, very honorable man yan. Tsaka talagang kung ano yung ginagawa niya in private, no? Kunyari, kakain kami, maliit lang yung pagkain namin, simple. Hanggang sa in public life, very consistent siya. Yes. At saka yung pakiramdam ko noon, Eric, mga kababayan, para lang kami mga ordinaryong tao na binigyan ng extraordinary na duties, na responsibilidad. Ganon. Hindi ko tulad ng mga ungas na to, mga ulol na to. Parang baliw, di ba? Oo, parang nabaliw sila, di ba, na papa-aresto ko kayo. Mga ganun, putangin na, pa-aresto. Inciting to sedition, tarantado, di ba? Para siyang Never nagkaso si PRRD sa California. Never niya kinasuhan sa Trillanes kahit binabastos siya. Kasi nga fierce advocate si PRRD ng freedom of expression. Yeah. Minumura na siya habang siya nagsi-speech, no? Pero sasabihin niya, enjoy your freedom of expression. Tapos sasabihin pa niya, Eric, alam nyo, mahal ko kayo. Maniwala man kayo, hindi, mahal ko kayo. Enjoy your freedom of expression. Tapos yung mga CPP, enjoy ko mga katulungan nila. Siya sa entablado? Yeah. State of the Nation address? Yeah. Sinabihan niya na nirespeto ko kayo. Pero yung ipa-ambush nyo ang aking presidential security group at paano kung nandun ako at namatay ako tapos you're talking about peace talk? Ano kayo? Ganon siya ka-prangka mag-deal. Walang kaplastikan, kaya nga ang tabag sa kanya eh. Rodrigo Duterte, as authentic as he is loved by the people because nakaka-identify ang mga Pilipino sa kanya. He is no different from them. He is one of them. You know what, Eric, after some time has lapsed, how many years that he stepped out of office, the funny thing is I see him even more clearly now when I look back, no.
he was really a philosopher king. He was a warrior. Yeah, He correct. was a Philosopher King. lover. You know, he's such a lover. He's such a lover boy, and he loves the Filipino people, loves the little children, loves the poor, loves, and he was a talaga he was a magician. He was all of these archetypes. Talagang when I look, meron sinabi kasi si Khalil Gibran, no, the Yeah. poet, no, he said, The point. when you part from your friend, grieve not. For parang I'm sorry, I'm not ang sinasabi niya, grieve not, because it's not a faithful because he will be clearer, your friend will be clearer to you as the mountain is clearer from the valley to the climber, no. So Correct. I see him so much more clearly now. I see his heart so much more clearly now, and the blessing and the privilege of my life was to have worked under the leadership of such a president, no. Correct. And that is what the Filipino people are missing on him. Yan ang nawawala na factor sa governance. Yung authentic, totoo, hindi magnanakaw, hindi bulatik, hindi abusado. Masakit magsalita sa mga kriminal at mga abusado, mga kurakot, pero mabait at mapag-aruga sa tao. Yan si Rodrigo Duterte. At action man yun, hindi yun bulatik. Napa-English ng speech dyan, no? Wala namang ginagawa. Kita mo, Ma'am Noring, sino lang ba ang nakapaglutas? 3 araw tinapos niya ang 5 taon na problema sa laglag bala sa airport. Siya, yung basura ng Canada na tinambakan tayo, ng mga medical waste nila at kung ano nung kabasurahan, walang may nakagawa, pinabalik niya. At para ipakita sa kanila na huwag nyo kaming tratuhing basura kahit third world country kami. Kailangan namin ibalik yan sa inyo kung kaming gagastosan namin yan upang itapon balik sa inyo. Ganon siya ka-decisibo gumawa ng aksyon. Yun ang hindi nagugustuhan nito mga peke at mga epokrito like Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, yung mga nagmamanis de Lima na magporma kung akala mo superior sa politika, Ma'am Lorraine. Yeah. Tsaka Eric, talagang paano man naman hindi mamimiss kumbaga para ka nagka-boyfriend na napakahusay, napakamahal na mahal ka, tapos bigla ka nagka-boyfriend na pinagbubuhatan ka ng kamay, ninanakawan ka. Para naging boyfriend mo, demonyo. O, di ba? Paano mo naman hindi mamimiss, no? Paano mo naman hindi mamimiss? Yun naman yung kagandahan talaga ni Bangag. Talagang bobo talaga. Lalo niya tuloy inangat si PRRD at ang mga Duterte sa mata ng Pilipino. Diyos me, Eric, alam mo ba, yung mga kaibigan ko na dati ay mga dilaw, ngayon nakikita nila na grabe ang galing pala ni PRRD. Sinabi mo yun, parang not really, no? So parang ito yung ginawa niya, talagang inangat niya si PRRD lalo pa, no? By wanting to eliminate PRRD, lalo pa niya pinalakas, no? By wanting to take the vice president out of the picture, lalo pa niyang pinakita na presidential. Yan ang maganda sa buhay. Yes, kahapon lang lumabas ang total survey of all surveys. Si VP Sara ang pinakamataas of all government officials. Samantalang si Marcos, lugmok na, lagapak pa, gumagapang pa. And patuloy na dumadaos-dos. At saka Eric, yung mga surveys na yan, hinimas na yan, minasahin hinimas na yan. Hinilot na yun. Yeah. Mataas pa rin, panalo pa rin. Magic na yan. Yeah. Magic na yan. Ma'am, pag-usapan natin ito ulit. Yeah. Nag-stop time kung may conflict of schedule, but definitely we will have another episode ng Bigwas ng Agila. Your final words, ma'am, before we have some breaks sa weekend na ito. Ay, weekend na ba? Hindi pa naman. What's Friday? Friday ngayon. Today's Friday? It's Friday already? I thought it was Thursday. So maraming salamat mga kababayan. Really, it's Friday already. Oh my God. You know, you reach my age, parang time just really flies so fast, no? So, magwa 1 year na si PRRD, no, sa The Hague. No, wag natin siyang kakalimutan, as if I need to say that, no. Pero wag natin sasayangan yung sakripisyo niya, lumaban tayo at magsalita tayo. Yan ang itinuro niya sa atin. And maging katulad din natin siya, magician, no. Kung binabato sa atin na putik, yung putik na yan gagawin nating ginto. So maraming salamat at nagsasama tayo. I'm so proud to be Filipinos. We are not Filipinos for nothing. Maraming salamat.
Correct, Ma'am Noreen, at maraming salamat for spending your time today sa Bigwas ng Agila. Ang nagbibigay ng pagbabago sa lahat ng kasaysayan, ang pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng mulat na mamamayan. Doon dumadaloy ang kasaysayan ng Pilipinas. May panahon ng paghatol at paghukom para sa mga nang-aabuso sa ating bayan, kagaya ng ginagawa ngayon ng bulok na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Darating tayo dyan, mga kababayan. Ma'am, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Lorraine.